Good evening po sa lahat. Ito na naman po yung kaba-kaba. Pero bago po tayo mag-umpisa, pangunahan muna po tayo sa panalangin po. Yes, Lord. Hallelujah, Jesus. Napakabuti naming Ama. Salamat, Panginoon. Sa araw na ito, Panginoon, na dinako mo ang bawat isa upang makapakinig ng iyong mga salita. Dakila ka, Panginoon, niluluwalhati ka namin sa aming mga buhay. Panginoon, samahan mo kami ngayong gabing ito. Nanawa, Panginoon, maunawaan namin ang bawat salita na ihahayag mo sa gabing ito, na amin itong maisapamuhay, Panginoon, at maibahagi rin namin sa iba. Panginoon, ipinagkakatiwala namin sa iyo ang araw na ito. Ikaw ang maghari sa lugar na ito, Panginoon. Samahan nawa kami, Lord, ng iyong banal na Espiritu. At ang pag-iingat mo, Lord, at ang katagumpayan ng gawaing ito ay aming inaangkin. Sa pangalan mo, Jesus. Amen. Nung last time po na nag-exhort ako, siguro isa po din yun yung sa pinakamalungkot. Isa sa mga naging malungkot na araw ko kasi yun yung araw na namatay yung boss ko. No. Kaya sabi ko sana after nito, hindi naman wala namang mangyaring ganun. Yun po, samahan niyo po ako, makibukas po tayo sa Matthew 7, verse 24 to 7. Basahin ko na po. 24, kaya't ang bawat nakikinig sa mga salita kong ito ay ginaganap, ang mga ito ay matutulad sa isang matalinong tao na nagtayo ng kanyang bahay sa ibabaw ng bato. 25, bumagsak ang ulan at dumating ang baha. Umihip ang mga hangin at hinampas ang bahay na iyon. Ngunit hindi iyon bumagsak, sapagkat itinayo sa ibabaw ng bato. 26, ang bawat nakikinig sa mga salita kong ito at hindi ginaganap ang mga ito ay matutulad sa isang taong hangal na nagtayo ng kanyang bahay sa buhanginan. 27, bumagsak ang ulan at dumating ang baha. Umihip ang mga hangin at hinampas ang bahay na iyon at iyon ay bumagsak. Napakalakas nga ng kanyang pagbagsak. Amen po. Yun po, ito pong binigay sa akin ni Lord, ito'y kwento ng dalawang tao. Isang taong matalino at isang taong hangal. Na pareho silang mananampalataya, pareho silang nakikinig sa Diyos, pero magkaiba yung naging ending nung pagtayo nila ng bahay nila. Yung pamagat po na binigay sa akin ngayon ng Panginoon, build our lives on a solid rock. Alam naman po natin na yung solid rock is si Jesus po yun. Paano nga ba natin mabubuo yung buhay natin no kasama si Lord? Saan nga ba patungo ito, lalo na po sa panahon ngayon na alam naman po natin na punong-puno ng kaguluhan, karahasan, taghirap, maingay, maraming kaganapan na nangyayari na mga hindi natin inaasahan. Minsan, masaya tayo sa mga susunod na araw, bigla malungkot tayo, biglang tataas yung mga bilihin. Minsan, malakas tayo, tas kinabukasan, hina na pala tayo, di ba? Kaya ang kailangan natin, alam naman natin ang bawat isa, gusto natin magkaroon ng matibay at matatag na sandigan. At alam din natin na iyon ay hindi natin makikita sa mundo, kundi makikita lang natin yun kay Kristo lang. Ayun po, may katanungan dito, sabi, how do we build our lives on a solid rock? Ito po yung binigay na katanungan sa akin ng Diyos sa pamamagitan ng mga salitang ito. At may binigay po siya na 3 bagay kung paano nga natin may isasalig yung buhay natin sa Panginoon. Yung number 1 po na binigay ng Diyos sa akin, we must seek wisdom from God. Diba? Yun po yung number 1. Alam naman po natin na ang buhay ng tao or ang kakayahan ng tao, limitado lamang yung mga galaw natin. Sabi nga dun sa James 1:15, at ang pagnanasang iyon, James 1:5 pala, sorry,
Ngunit kung ang sino man sa inyo ay nagkukulang ng karunungan, humingi siya sa Diyos na nagbibigay ng sagana sa lahat at hindi nanunumbat. At iyon ay ibibigay sa Kanya. Di ba po? Napakalinaw naman po na sinasabi ng Diyos na ang sino man na walang karunungan, ang gusto ng Panginoon ay humingi tayo sa Kanya ng karunungan. Dahil siya lang yung nagbibigay ng karunungan sa bawat isa. Tsaka ang sabi din dito sa Proverbs 3:5-6, ito yon yung sabi, yung huwag tayong umasa sa sarili nating kakayanan. Ang gusto ng Diyos, sa Kanya tayo humingi ng karunungan. Huwag tayong umasa sa ating mga sarili at ipaubaya natin sa Diyos ang direksyon ng ating mga buhay. Ang paghingi rin ng karunungan sa Diyos ay isang pagsasabuhay ng Kanyang mga salita. Kaya't buuin natin ang ating buhay sa Kanya at hindi sa sarili nating pangunawa o sa ibang tao. In-example ko po dito, di ba, pag nagpapagawa tayo ng bahay, kailangan pinag-iisipan muna natin yan. Minsan kumukonsulta tayo sa mga marurunong gumawa. Minsan lalapit tayo sa mga engineer, architect, para maging maganda yung buhay natin. Tayo bilang mga Kristiyano, dapat ang architect ng buhay natin si Lord. Siya rin ang engineer ng buhay natin, ang foreman ng buhay natin, siya ang construction worker ng buhay natin, siya rin dapat yung pintor ng buhay natin. Hayaan nating si Lord yung mag-ayos, magbuo, magtayo, magdisenyo, magbigay kulay sa buhay natin. Wag nating pagurin yung ating mga sarili sa pag-construct ng sariling buhay natin. Kamukha nga nung namatay yung boss ko, no? Sabi nung mama niya, may mga natutunan sila nung namatay yung boss ko. Sabi nila, oo nga, no? Meron talagang makapangyarihan sa lahat. May matalino sa lahat. Hindi ko mo doktor ka, akala mo, alam mo na lahat. Hindi. Yun po yung parang na-realize nila yun na hindi, porket doktor magaling na, hindi. Meron po talagang mas matalino sa atin, mas marunong, yun po yung Panginoon. Kaya kung gusto natin isalig yung buhay natin sa Diyos, sa Kanya tayo humingi ng karunungan. Tapos po, yung number 2 naman po na binigay ni Lord sa akin, trust God in every storm, no matter how difficult life gets. Ito po yun, no? Alam naman natin na hindi exempted yung mga Kristiyano na hindi makakaranas ng pagsubok. Kristiyano ka man o hindi, dadanas at dadanas ka ng pagsubok. Yung totoo nga niyan, kapag talagang lalo kang lumalapit sa Panginoon, doon tayo lalong dumadami yung pagsubok. Kasi siyempre, hindi naman papayag si Satan na lalo tayo mapalapit kay Lord. Kaya gagawa siya ng way para mapalayo tayo sa Kanya. Sabi ko nga, itong nakaraang buwan, dumanas talaga kami ng storm, as in todong storm. No, yung una, yun nga, biglang namatay yung boss ko, akala ko mawawalan ako ng work. Tapos, yung tinitiran namin, bigla kaming pinalipat kasi may bibili na. Tapos, yung shop naman po ni JP, sa totoo lang talagang mahina po. Pero praise God, yung pinagpapasalamat namin, hindi siya nag-aabono ng renta, na i-support niya rin yung sahod ng mga kasama niya. Tapos bigla pang kumuha kami ng sasakyan. Di ba? Nagmahal yung gas, tapos nagbakasyon, so warang service, wala siyang extra. Kaya yun, sabi ko nga, praise God, kasi yung buong March, na pag nalampasan namin, sabi namin, God will provide kahit na dumanas kami ng matinding pagsubok. Pero ang Panginoon, laging nandyan. Ang gusto lang naman ng Panginoon, pagkatiwalaan natin siya. Kahit na alam natin, nandun na tayo sa part ng buhay natin na parang, yoko na, pagod na ako. Kasi nararanasan naman talaga yun ng bawat isa, lalo na sa panahon ngayon. Pero yun nga, sabi ng Panginoon, magtiwala lang po tayo sa Kanya. Sabi nga dun sa Awit 46:4, sahin po natin.
Siya'y nagbabalak ng kasamaan habang nagbabalak ng kasamaan habang nasa kanyang higaan. Parang mali. Yan. May isang ilog na ang mga agos ay nagpapasaya sa lungsod ng Diyos, ang banal na kataas-taas, tahanan ng kataas-taasan. Amen. Yun nga po, no, yung sabi nga kahit anong bagyo yung dumating sa buhay natin, nandiyan ang Panginoon para magligtas at magtanggol sa atin. Parang sa pelikula lang yan, yung magpapabugbog mo na yung bida. Tapos after nun, di ba, magtatagumpay siya, di ba? Yun. Ganun din po tayo, yung mga Kristiyano talagang bubugbugin ng pagsubok sa buhay. Pero kung ang sandigan natin is yung Panginoon, magiging matatag po tayo. Di ba nga po, ang daming pangako ng Panginoon naman sa atin. Ano bang sabi niya? Hindi niya tayo iiwan, hindi niya tayo pababayaan. Siya ang ating pastol, hindi tayo magkukulang. Huwag kang matakot. Walang mahirap sa Diyos, walang imposible sa Diyos. Di ba? Ang dami pong mga salita na dapat panghawakan natin na sinasabi ng Diyos. Dahil, praise God, naniniwala po ako na totoo po yun, yung mga nakasulat na yun sa Biblia, na pangako ng Diyos sa atin. Amen po ba? Tapos yung panghuli po, yung binigay sa akin ng Diyos, make God the center of our lives. Sabi dito, obedience begins when God become the center of our lives. Diba po? Kung gusto talaga natin maging matibay ang sandigan natin, dapat si Lord ang sentro nito. At doon mag-uumpisa yung pagsunod natin sa Kanya. No, mababasa naman natin sa verse na ito, bukas po dun sa Matthew 7:27, yung pinaka-last part. Sorry, di ko na-emphasize pala yung binasa kong Bible. Sabi niya doon, bumagsak ang ulan at dumating ang baha. Umihip ang mga hangin at hinampas ang bahay na iyon. At iyon ay bumagsak, napakalakas nga ng kanyang pagbagsak. No, sinasabi doon na ang pinaka-main na tinuturo ni Lord doon is yung obedience. Sabi nga, paano ba natin ito isasabuhay? Sabi nga, sabi doon, di ba yung isa, hindi siya sumunod sa Panginoon, kaya yung buhay niya bumagsak. Yung isa naman, yun yung pinagkaiba nila eh. Parehas silang Kristiyano na nakinig, pero yung isa hindi sumunod, yung isa naman is sumunod. Kaya yung buhay niya hindi bumagsak. Sabi nga, kapag si Lord ang sentro, kailangan nating sumunod kahit mahirap. Kailangan natin sumunod kahit hindi natin maintindihan yung sitwasyon. Kailangan din nating sumunod kahit wala tayong nakikita. Hindi na dapat ang sarili natin ang nasusunod, kundi ang Diyos na ang nasa gitna ng buhay natin. Sabi nga, hearers produce information, pero yung obedience, yung doers, produce transformation. Diba? Ito yung pag sinunod mo yung Diyos, matututo ka na sa Kanya humingi ng karunungan eh. Matututo ka na kapag may mga pagsubok na dumarating sa'yo, hindi ka susuko, sa Kanya kakakapit. Kamukha nung sa buhay po ng mga Israelita, binabasa ko po kasi ngayon yung sa Book of Numbers. Nakita ko doon kung gaano po katigas ng puso ng mga Israelita, no? Yung time na gusto nila babalik pa sila sa Ehipto, inalis na nga sila ng Panginoon doon. Kumbaga, tas binigay na yung mga pangangailangan nila, pero reklamo pa rin sila ng reklamo. Kasama nila si Lord, pero hindi sila sumusunod sa pinagagawa ng Panginoon. Kaya anong nangyari sa mga hindi sumunod sa Panginoon? Di ba nangyari din sa kanila yan? Bumagsak sila, namatay sila. Hindi sila nakarating sa lupang pangako. Pero yung mga sumunod sa Panginoon, yun yung nakarating sa lupang pangako. Kahit nga po si Moises, hindi rin siya nakarating doon kasi meron ding pagsuway eh. Yun doon sa tubig, yung pinukpok niya, sabi ng Lord na magsalita lang siya, pero pinukpok niya.
Sabi nga, mahirap naman talaga ang malayo sa Panginoon. Pero mahirap din ang sumunod sa Panginoon. Pero bakit hindi pa natin piliin yung mahirap, pero pagdating ng katapusan, maganda naman yung kalalabasan, di ba po? Kaya piliin na natin yung kahit mahirap, basta't maganda yung magiging ending nung pipiliin natin. Ito yung gusto ni Lord na let us choose to obey, let us choose to trust, and let us choose to build our lives on a solid rock. Yun lang po yung gustong ipasabi ng Panginoon na wag lang tayong basta maging Kristiyano na nakikinig lang. Ang gusto ng Panginoon, meron tayong pagsunod. Para darating man yung time na hukunin na ni Lord yung buhay natin, mawawala na tayo dito sa mundo, at least alam po natin kung saan tayo mapupunta. Sayang naman po kasi nandito na tayo. May pinaghihirapan na tayo, bakit hindi pa natin ibigay yung pinaka-best natin? Magpatuloy po tayo sa pagsunod sa Panginoon. Gusto nyo po bang mabuild yung bahay nyo nasa matibay na sandigan? O, yun po, sumunod po tayo sa Panginoon. Yun lang naman po yung gusto niyang iparating ngayong gabing ito. Salamat po. Amen. Medyo mabigat-bigat yung ating message today. Kasi nga, kung titingnan natin, pareho lang naman sila nagtatayo. Pero merong differences na naganap sa dalawang tao na nagtatayo ng kanilang tahanan. Yung isa, ito yung talagang pinakatatag niya at itinayo niya sa tamang pundasyon. Pero meron namang iba na yung pagtatayo nila ng pundasyon ay hindi ganoon katatag. So, ang ibig sabihin nun, it is about our faith. It talks about our faith. Gaano ba katatag ang iyong pananampalataya? Saan ba nakasalig? Saan ba nakadepende ang iyong pamumuhay? Ito ba'y nakadepende sa mundong ito, which is ang mundong ito? There will be time, ang sabi nga ng Bible sa Hebrews chapter 12, na it will be shaken. Kumbaga sabi niya, lahat ng maaaring ligligin ay liligligin. Ang sabi sa book of Hebrews chapter 12, sabi ganun. So, let's go there, no? Sa Hebrews chapter 12, verse 26, or punta tayo doon. Sabi niya rito. Or 25 muna tayo. Hebrews 12:25. Pag-ingatan ninyong huwag itakwil ang nagsasalita, sapagkat kung hindi nakatakas ang mga nagtakwil sa nagbabala sa kanila sa lupa, lalo pa tayo kung tatalikuran natin ang nagbabala buhat sa langit. Tingnan niyo yung verse 26. Sa pagkakataong iyon, sabi niyo na, niyanig ng kanyang tinig ang lupa. Ito yung nagaganap sa mga huling araw. Subalit ngayon, nangako siya na sinasabi, minsan pang yayanagin ko, hindi lamang ang lupa, kundi pati ang langit. Hindi niya ibig sabihin ng langit yung kung nasa ng ating Panginoong Hesus. Hindi yon. Yung langit na nasa ibabaw natin ngayon, yung mga nasa himpapawid, no? First heaven, kumbaga pinag-usapan natin. Verse 27, anong sabi niya? Ngayon, ang salitang minsan pa ay nagpapahiwatig ng pag-aalis ng mga bagay na niyanig, gaya ng mga bagay na ginawa upang manatili ang mga bagay na hindi nayayanig. Sabi ganoon. At yung mga bagay na hindi nayayanig, ito yung mga talagang ang pundasyon nila ay nakasalig sa salita ng Panginoon. That's why it is very important nowadays na ang ating buhay ay nakasalig sa salita ng Panginoon. No, kanyo po ba? Ngayon kasi ang buhay ng tao ay nakabase sa ekonomiya. Sa mga kayamanan na meron sila. Na ito yung aming buhay. Dito nakabata yung aming pamumuhay. Pero ang sabi ng Panginoon, hindi dapat ganun ang ating pamumuhay. Ang pamumuhay natin ay nakabase sa kung ano ang nais at kalooban ng Panginoon na maganap sa ating buhay. Remember that maybe there are things hindi natin maunawaan. No? Pero alam naman natin that God is directing us doon sa lugar, no? O doon sa lugar na nais niya tayong pumatungo. Marahil sabi nga, no, nakikita natin parang hindi akma sa kagustuhan natin na maganap. Iba yung pamamaraan natin. And again, ang sabi ng Panginoon, ibang pamamaraan ng Diyos sa pamamaraan natin. Okay? Sinabi rin po sa Korinto na kung saan darating din ang panahon, no, na kung saan ang lahat ng mga ginawa ng tao ay masusubok yan sa pamamagitan ng apoy. Tama ba? So, titignan natin na kung talaga bang ang itinayo natin ay matatag at talaga bang sa Diyos yan.
Kasi ang apoy ang magsasabi kung talagang tunay ang iyong itinatago, itinayo. So kaya nga po tayo as a Christian, dapat nakasalig ang ating buhay, ang ating pananampalataya sa salita ng Diyos at hindi sa salita ng tao, hindi lang sa mga religious works. Hindi yun ang gusto ng Panginoon. Kasi may mga ibang tao, akala nila ay sila ay more into religion, so akala nila matatag sila, okay sila. Paano kapag dumating yung storm? Okay? Hindi ibig sabihin, ikay naglilingkod sa church, sa born again church, gaya nito, ikay part ng ministry, in different kinds of ministry, you are a leader in this church, and yet makikita natin kapag dumating yung bagyo, sino ka, ano ka. Doon mo makikita yung tunay na Kristiyano kapag may pagsubok Tama po ba? Doon mo makikita na talagang isinasapamuhay ba niya o nakatayo ba, nakasalig ba ang kanyang buhay, ang kanyang pananampalataya sa salita ng Diyos? Paano kung may pagsubok na matindi? Paano kung may bagyo, may storm? Sabi nga ng ating kapatid. Matatag ba, matibay ba ang iyong pananampalataya? Hebrews chapter 4, verse 2, ang sabing ganun, pare-pareho lang naman tayong narinig na salita o naririnig na message. Tama po ba? Every Sunday, pare-pareho lang naman yung kung ano yung sinasabi ni pastor, kung ano yung kapahayagan ng Panginoon, kung sino man nagsalita dito, pare-pares tayo nakakarinig Kaya lang, hindi lahat inia-apply nila sa kanilang buhay. Because they think, the moment na narinig na nila, akala nila, that's it. Kasi nga, faith comes by hearing and hearing and hearing the word of God. Romans 10:17. Pero yung hearing na yon, ang ibig sabihin, hindi lang yung nakikinig ka. Ang ibig sabihin nun, yung nakikinig ka, na may plano ka at may desire ka na i-apply yung mga naririnig mo. And you will let it grow. Colossians 3:15, anong sabi niya? Let the word of Christ dwell in you richly. Kailangan mamunga. Kailangan lumago. Yumabong ang salita ng Diyos sa ating buhay. Parang sa ganun, pag may dumating na bagyo, ay hindi ka basta-basta susuko. Baka nawalan ka na ng trabaho, ayaw ko na mag-church. Ganun din naman, pag may trabaho ka, hindi ka rin nag-church Kasi hindi alam tuloy na Panginoon kung saan niya ilalagay talaga Pag wala kang trabaho, naghingi ka ng trabaho. Pag may trabaho ka na, ayaw mo mag-church. Dahil sasabihin mo may trabaho ka. Kapag wala ka naman trabaho, hindi ka makapag-church kasi wala ka pamasahe. At saka nagagalit ka kay Lord, nagtatampo ka kay Lord. Dahil di ka niya binigyan ng pagkakakitaan. Pag may kita naman, nabibisi ka naman doon sa pinagkakakitaan mo. Because hindi nga kasi nakapundasyon sa salita ng Diyos ang ating pamumuhay. Because the moment na talagang ang ating buhay ay nakasalig sa salita ng Panginoon, ano man ang darating sa iyo, ano man ang nararanasan mo, still you will choose to worship God, you will choose to attend a fellowship. Ganun lang siya. Kailangan may time tayo sa fellowship. May kapatid nga tayo kanina, tinatanong ko nga siya, kumusta naman yung buhay? Nagkakausap kami, si kapatid kanina, nakausap ko siya, kumusta yung mga bayaw? So, ganito sila nagtatrabaho, with due respect, ganito sila nagtatrabaho, hanggang gabi, pero wala pa rin, di ba? Wala pa rin. Kasi nga, hindi nakasalig sa salita ng Diyos ang kanilang buhay. Again, Hebrews 4:2, puntahan natin. Just want to share this one to you. Anong sabi niya sa Hebrews 4:2? Ang sabi niya, for we also have had the gospel preached to us. Sabi niya, sapagkat dumating sa atin ang magandang balita. Sabi, dumating sa atin, ang magandang balita. Gaya rin naman sa kanila. So, ibig sabihin, same message, same gospel. Sabi mo nga, same gospel. Tingnan nyo, same gospel, pero sabi nga, ngunit, hindi pinakinabangan ang pangangaral na narinig nila. Kaya nga hindi nila naitayo ng mahusay yung kanilang faith, yung kanilang tahanan. Hindi naging matatag. Yung kanilang buhay. We are the temple of God. Nakuha niyo po ba? So sabi niya, sapagkat hindi sila naging kalakip sa pamamagitan ng pananampalataya ng mga taong nakarinig. Ibig sabihin, hindi nila ginaya
Yung iba, nung narinig nila yung gospel, yung word of God, yung mabuting balita, hindi nila ginaya yung pananampalataya na meron yung iba. They combined it with faith. Sinamahan nila ng pananampalataya. Naku niyo po ba? That's why there are two listeners. Sabihin na natin. May listener na nung pagkarinig nila, pinakinggan lang. Then that's it. Paglabas ng pinto, wala na, ninakaw na. O may apat pala yon yung listener. No? Yung isa naman, sabihin na natin, magja-jump tayo, ito yung kung saan yung salita ng Diyos, nung narinig niya, in-apply niya, nanatili, namunga. Naging matatag, nanatili siya. Iniibig sabihin, naging matibay. Kaya nga sabi ng Bible, sila na mananatili hanggang wakas, sila lang ang maliligtas. So meaning to say, there are so many Christians, no? Na sinasabi nilang Kristiyano sila, born again sila, pastor sila, and yet pagdating ng dulo, dun mo makikita talaga kung sino talaga yung matatag yung pananampalataya, kung sino talaga yung mananampalataya ng salita ng Diyos o sa Diyos mismo. Pagdating ng huli. Kaya ang sabi ng Bible, di ba, maraming iiyak because they believe. Pagdating ni Lord, excited pa naman. Pagdating ni Lord, sigurado kasama ako. Ang dami na niyang plano. Ang dami niyang plano. Kaya nga mga tao, alam nila dahil they attend church, mabuti sila, mabait sila, hindi sila mamamatay tao, mapagbigay sila. Yan sabi ng Bible, kung ang lahat ng gagawin natin ay hindi ayon sa pananampalataya, then we are sinning. Tayo daw po yung nagkakasala. Dapat ang lahat ng gagawin natin is according to our faith in Christ Jesus. It must be according to our faith in Christ Jesus. Kapag ang gagawin mong bagay, mabuti nga siya, pero it is not based on your faith in Christ Jesus, then tayo ay nagkakasala. Nakanya po ba, church? It must be according to our faith in Christ Jesus lagi. Okay? Kaya ito, tingnan natin. Kailangan daw i-combine, may kalakip. Sabi mo, may kalakip. Yan. So kapag narinig mo, kailangan may kalakip na pananampalataya. Kailangan paniniwalaan mo yon. Hindi lang basta binubusog yung kaisipan. Alam mo nga yung verse, but do you have faith? O sabi nga ng kapatid natin kanina, daming promise. Never will I leave you nor forsake you. Nothing is impossible with God. Yes, that's true. Pero do you have faith doon sa mga verses na yun, sa mga pangako na yun? Naniniwala ka ba? Do you believe that God will provide? O kung naniniwala ka doon, dapat nakakatulog ka. Dapat hindi ka natatakot. Dapat hindi ka nangangamba. Dapat naniniwala ka that God will provide, na Lord, kahit nawalan kami ng trabaho, kahit mahina ang business namin, still the same. Hindi ka mawawalan, hindi pagkukulangin ng Diyos, hindi ka magugutom. Makakapagtapos ang pag-aaral mga anak mo, yung mga bayarin mo, sa takdang panahon, magaganap. Babayaran ng Panginoon yun. That is faith. That is faith. Pero yung nangangamba ka, nag-aalala ka, at naapektuhan ng iyong faith, naapektuhan ng relasyon mo sa Panginoon, ang pagdala mo sa gawain, ang iyong ministry, then that is not faith. You don't have faith. You have the Word of God, but you don't have faith in the Word of God. Nakanyo po ba yan? Parang nandyan yung gamot. Ininom mo yung gamot, pero feeling mo, may sakit ka pa rin. May sakit ka pa rin. So hindi faith, emotions ang mas nangingibabaw sa iyo. Yung feeling mo, feeling ko. But it is not your faith. Kundi yung kung ano lang yung feelings mo. Huwag mong hayaan na ang feelings mo ang mag-define sa iyo. Huwag mong hayaan kung ano may nararamdaman mo. My feeling is this. Huwag mong hayaan na i-define ka niya. Ibig sabihin, na gawin niya kung ano yung nararamdaman mo, yun ang maganap sa iyo. Yung emosyon mo, hindi yon. Kundi ang faith na meron ka. Ay lang naman lagi na sinasabi ng Panginoon Ano ba yung gusto mong gawin ko sa iyo? Gusto ko pong gumaling. Is that your faith? Yes, Lord. Then I will heal you. You are healed. Sabi ng Panginoon, because it's a matter of faith. It's a matter of faith. Kaya nga, alam niyo po ba, pakonti ng pakonti ang mga Kristiyano along the way.
Kahit sabihin natin maraming nakakakilala. Take note of this. Ang sabi sa Bible, pagdating ng kalapitan ng mga huling araw, maraming makakakilala sa Panginoon. People will heard about the gospel, about Jesus Christ. Magkakaroon ng great revival. There will be a great revival. Ibig sabihin, maraming makakatagpo kay Jesus, maraming mga Muslim, magiging born again Christian, paniniwalaan nila si Jesus. Ganun yung mangyayari. No? Maraming mako-convert. Pero yung word na transformation kanina, yung cause of obedience na tinatawag, kakaunti na lang. Because they believe, because they are in the church, they are attending church, they have their faith na gawa-gawa lang nila. Sabi nga, pagdating ng panahon, doon mo malalaman yung bandang huli. Kung tunay ka nga bang Kristiyano. Kung tunay ka nga ba nagtitiwala sa Diyos. Nakuha niyo po ba, church? So, kailangan maging matatag ang ating pananampalataya. Lalo na ngayon, ang sabi natin kapatid kanina, dumanas silang storm. Alam niyo ba, ang March is Fire Prevention Month. So, ibig sabihin, nung nakaraan tong March na to, talagang yung Fire Prevention Month, dyan nag-start yan. Itong tag-araw na to, pero storm ang dumarating sa atin. Imagine that, di ba? Kakaiba na. Imbis na apoy talaga, na maglagablab ang ating pananampalataya, bagyo, para tayo po ay matinag, para tayo ay matumba, para tayo mawasak. Hindi hahayaan ng Panginoon na mawawasak ang kanyang lingkod na tunay na naglilingkod sa kanya. Kaya maglingkod ka lang. Sabi nga kanina, gumawa ka lang. Be a doer. Gumawa ka lang, kumilos ka lang para sa Panginoon. Hindi yan yung trabaho mo. Ang trabaho natin is to share the Word of God. Yun ang kailangan natin. Sino ba yung ginutom ni Lord sa mga alagad niya? Wala, ni isa. Tama? Kaya makikita mo, nung ikay talagang tunay na naging Kristiyano, sumunod sa ating Panginoon, no, kung talagang sumusunod ka, and you have this faith in Him, na Lord, susunod ako sa iyo, and then, hindi kita iiwan, so doon talaga natin makikita ng ating Panginoon, no, ay talagang kikilos sa buhay mo. Amen po ba yan?